Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Jonah for those who are new here. Ang inyong Ate Jing ay muli na namang nagbabalik para magbigay sa inyo ng tips, ideas, advices, and guidance for your long distance relationship. But for today's video guys ay wala tayong signs or any tips na pag-uusapan. Kasi ang gagawin natin for this video ay reaction from long distance relationship of Liberty and Jonathan na idinulog sa Raffy Tulfo in action. Kasi yung kaso nila guys ay perfect talaga sa serye natin, which is long distance relationship nga. Pero bago natin simulan ang lahat, please don't forget to hit the subscribe button below. At huwag nyo rin kalimutan guys na itap yung bell button natin so you will be notified to all of my upcoming videos. So here we are guys, simulan natin yung video sa paghingi ng pasensya na hindi ko maipapasok yung mga video clips from that video in Raffy Tulfo in action guys kasi nagbayad talaga yan sila ng bongga para sa copyright issues kaya hindi na ako magtatangka pang kunin yung mga clips from their video. Kasi confident naman ako guys na halos karamihan ng viewers natin ay fan rin ng Raffy Tulfo in action. So, for sure, kung hindi nyo pa napanood, ang YouTube page ng Raffy Tulfo in action, kung saan makikita niyo itong video na to na pinamagatang OFW, nabingwit ng fisherman at sinaktan. Ito po yung video ni Liberty at saka ni Jonathan. So now guys, umpisahan natin sa bakit sila nakarating sa Raffy Tulfo. Dahil may reklamo si Liberty, di ba? At ang reklamo ni Liberty ay kung bakit daw siya dinideny ni Jonathan ng ka-LDR niya. Ngayon, hindi mo basta-basta masusolve yung problema guys nang hindi mo alam kung bakit. Bakit nga ba dininay ni lalaki si babae? Actually, nung napanood ko yung video guys, ay doon ko naintindihan kung ano yung problema ng dalawa. Ngayon, umpisahan natin sa kung ano yung problema kay Liberty para magkaintindihan tayo rito. Kasi kung dedirekta tayo doon guys sa reklamo ni Liberty na bakit siya deny ni lalaki, ay hindi yun natin basta-basta maiintindihan kung hindi natin aalamin yung history nila. So base sa sinabi ni lalaki na ganito ganyan at base sa sinabi ni babae na ganito ganyan, dito natin malalaman guys kung ano talaga yung punot dulo ng problema. Which is yun yung pag-uusapan natin na umpisahan natin kay Liberty. Ang una kong nakitang problema kay Liberty guys ay yung pagsusuporta sa ka-LDR niya na hindi naman nanghihingi. Dito nyo makikita guys na sobrang mali ng ginagawa ni Liberty sa long distance relationship niya. Kasi tayo ngang mga babae ay napakatakot nating ma-scam pero siya ang ginagawa niya ay nagpaka-willing victim siya. Bakit nagpaka-willing victim siya? Kasi hindi naman ang hihingi ang lalaki pero siya ang nag-o-offer. Bakit mo i-o-offer yun sa lalaki kahit gaano mo kamahal yung lalaki guys? Kung nasa LDR pa lang kayo, ay wag na wag kang mag-i-invest ng pera hanggat hindi naman kinakailangan. Kasi ang tawag po sa inyo doon ay tanga. Lagi niyong tatandaan guys na hindi po kasalanan ang magmahal. Pero kasalanan mo kung magpapakatanga ka. Actually sa nakikita ko ay hindi naman talaga panluloko yung kaso nila. Kasi yung hindi pag-I love you to ni lalaki doon kay babae, doon kay Liberty ay may rason po yun kung bakit na pag-uusapan natin after nitong pagsusuporta ni Liberty doon kay Jonathan. So yun nga guys, about dito sa pagsusuporta, kung kayo naman ay babae, wag na wag nyo itong gagawin sa kapartner nyo hanggat hindi naman siya nanghihingi ay wag na wag kayong mag-o-offer. At kung manghihingi naman yung kapartner nyo, siguraduhin nyo na hindi niya ito hinihingi para sa pansarili niyang kapakanan. Dapat kung manghihingi siya ay i-invest niya ito kung saan magkaka-profit ka rin.
kung saan magkakaroon ka rin ng parte na makakabalik sa'yo ang pera mo. Kasi isipin po natin guys na naging OFW ka, napakahirap ng trabaho mo dyan. Kulang sa tulog palagi, subsub sa trabaho. Kung malas-malasin ka pa nga ay kulang-kulang ka rin sa pagkain. Tapos kung iibig ka ay ipamimigay mo yung pera mo sa lalaki, napakatanga na po ninyo pag gagawin nyo. Kaya kung nasa LDR kayo, huwag na huwag kayong magsusuporta sa kapartner nyo hanggat hindi nang hihingi. At kung manghihingi man, ay siguraduhin nyo na i-invest niya ito sa bagay na kung saan ang pera ay babalik rin sa inyo. Ngayon punta naman tayo doon sa ikalawang mali na nagawa ni Liberty sa LDR niya. Yung panghahalungkat sa past ng kapartner niya. Lagi niyong tatandaan guys na kung hindi naman willing yung kapartner niyo na pag-usapan yung past niya, ay huwag niyo nang halungkatin. Kung gusto mong magtanong at sinagot ka ng kapartner mo that past is past at ayaw niya nang balikan yun, ayaw niya nang pag-usapan yun, respetuhin mo. Ngayon kung may pagdududa ka at ayaw pag-usapan ng kapartner mo, halungkatin mo to ng pailalim nang walang alam yung kapartner mo. Kasi pag nalaman ng kapartner nyo guys na nagdidig kayo o nang hahalungkat kayo ng past niya, gayong ayaw niya na nga yung pag-usapan, lalo na kung foreigner yung kapartner nyo, ay lalabas kayong stalker o kaya obsessed, which is nakakatakot po ang taong ganun. Kaya pakaiwasan nyo na lalabas kayong ganoon sa kanya. Kaya kung may pagdududa kayo, kung ayaw nyong maniwala sa sinasabi niya, in case na tinanong nyo siya about sa past niya at hindi kayo naniwala dun sa sagot niya, kung gusto nyo nga maghalungkat, ay behind from him. Huwag nyong ipaalam. Huwag nyong hayaan na malaman niya na nagdidig ka ng past niya. Kasi nga lalabas kayong stalker o kaya obsessed na instead na mahalin ka ng kapartner mo, ay matatakot yan sa'yo, kaya baka yan pa yung maging dahilan na mag-break up kayo. Pero bakit nyo kailangang umabot sa ganoong gawain? Game, napakasimple lang naman po. Past is past. Wala ka nang pakialam dun. Mag-focus ka na lang sa kung anong meron kayo ngayon kasi nga ikaw na yung present niya. Do your best. Gawin mo yung best mo para hindi ka rin maging ex gaya ng iba. Ikaw yung present, so do your best. Mag-focus ka sa present kasi ikaw yung present ngayon. Huwag mo nang lingunin yung past niya kasi hindi rin naman siya nangingialam sa past mo. Kasi ilagay mo siya sa kinatatayuan mo guys na siya yung nagdidig, siya yung naghahalungkat ng past mo. Sa tingin mo magugustuhan mo yun? Lalo na kung may hindi ka kaaya-ayang past. Sa tingin mo magugustuhan mo yun. So kung sasabihin ng kapartner mo that he doesn't want to bring up his past anymore, respect him. Respetuhin nyo ang kagustuhan niya yun na wag nang balikan yung past niya. Mag-focus ka sa present kasi ikaw yung present niya. Now, magpunta tayo sa pangatlong mali na nagawa ni Liberty sa LDR niya. Yung kinausap niya ang ex at nakinig pa talaga siya sa mga pinagsasabi ni ex. And in fact, ito yung naging dahilan kung bakit nag-away sila ni Jonathan. Kasi kinausap niya si ex at nakinig pa siya sa pinagsasabi ni ex. Ang hindi niya na-realize guys ay tayong mga Pilipino, kung hindi nyo alam, madalas sa atin ay may crab mentality. Na yung tipong nagkasira kami, sisirain ko rin kayo. Yung tipong ganyan. So since ikaw na present, kinausap mo si ex na nagkasira nga sila, malay mo ikaw yung naging dahilan kung bakit nagkasira sila, sa tingin mo magiging masaya si ex na nag-reach out ka sa kanya. Gayong ikaw nga yung dahilan kung bakit nagkasira sila. So anong gagawin ngayon ni ex? Kasi nga kadalasan sa ating mga Pilipino guys ay may crab mentality. Na yung kung sino yung nasa taas, tapos nandito pa ako sa baba, hihilain kita. Para damay-damay na. Madalas sa ating mga Pilipino guys ay may ugaling ganyan. Kaya kung may duda ka kung sila pa ba nung ex niya kaya gusto mong i-confirm, tanungin mo lang si ex kung hiwalay na ba sila, period. Ngayon kung sabi ni ex na yes, hiwalay na sila, so wag ka nang makinig pa sa kung ano pa yung sasabihin niya, period. Kasi yun lang naman ang kailangan mo, na naghiwalay sila.
focus ka na kaagad doon sa present mo. Focus ka na kaagad doon sa BF mo kasi ikaw yung present ngayon. Huwag ka nang makinig sa kung ano pa mang sasabihin upang gagatong ni ex. Kasi tapos na sila. Ikaw na yung present, mag-focus ka ngayon sa boyfriend mo. Now let's go sa pang-apat na problema ni Liberty during their LDR. Yung ipinangangalandakan niya guys sa friends and relatives ni Jonathan, yung pagsusuporta niya sa lalaki. Yan yung nagiging dahilan ngayon ng pagngingit-ngit at pagkairita ni Jonathan sa kanya kasi nga kinukuhanan niya ng bayag si Jonathan. Totoo nga rin naman yung sabi ni Jonathan na nahihiya siya at naiirita at naiinis siya kay Liberty. Kasi bakit niya ipinangangalandakan na sinusuportahan niya si Jonathan, which is si Jonathan ay hindi naman nanghihingi. Napipilitan na lang siyang tumanggap kasi nandyan na. Ibinigay niya na, lalo na hinihulog na. Di mo pa ba kukunin gayong nandyan na ang pera? Tapos ngayon ipapamalita mo sa friends and relatives niya na sinusuportahan mo yung lalaki. Ano na lang yung mukhang ihaharap ng lalaki guys na siya yung sinusuportahan ng babae. Gaya nga ng sabi ni Jonathan ay kaya siya naiinis kay Liberty kasi kaya niyang magtrabaho. Bakit siya sinusuportahan at ipapamalita sa mga friends and relatives niya na sinusuportahan siya? Lalabas nga naman siyang imbalido. Lalabas nga naman siyang namimera. Lalabas siyang parang scammer guys. Kahit hindi niya naman kagustuhan kasi ikaw yung nag-o-offer na babae. Hindi niya naman hinihingi yan pero ikaw yung naghuhulog ng kusa. Tapos ipapamalita mo sa friends and relatives niya na ganyan siya. Tumatanggap siya ng suporta sa'yo. Gayong tinatanggihan niya nga yan pero ikaw yung nag-o-offer. Hindi naman siya nanghihingi. So, nasaan na lang yung pride niya bilang lalaki? Wala, tinapakan mo. Kung sa'yo ay yun yung way mo para maipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya kasi ikaw yung meron at sa tingin mo ay wala siya. Pero hindi mo naintindihan guys, yung ego ng lalaki ay kasing lapad ng pride nating mga babae na dapat ay respetuhin nyo. Para mas maintindihan nyo yung problema ng LDR nila guys, now let's go to Jonathan kung bakit hindi siya nag-I love you too na siyang nirereklamo ni Liberty. The reason why is dahil naiinis at naiirita siya sa ginagawa ni Liberty. Hindi niya yun maipalabas na kumbaga awayin si Liberty kasi nandoon na mahal niya si Liberty. Long distance relationship sila, mahirap ngang magkapaliwanagan guys kung magsusumbatan, lalo na kung tumatanggap naman siya ng bigay ni Liberty. So nandun na marami siyang ikinukonsidera. Kaya kahit masakit sa dibdib niya yung pinaggagawa ni Liberty, doon siya bumabawi. Pag nagsasabi si Liberty ng I love you, hindi siya sumasagot ngayon ng I love you too. Kasi nga, masakit sa dibdib niya yung iniipon niyang hinanakit kay Liberty. Gaya ng panghahalungkat sa past niya, pamamalita ni Liberty na sinusuportahan niya si Jonathan. Masakit yun sa ego niya guys na wala siyang mukhang ihaharap sa mga kaibigan niya, sa mga relatives niya kasi nagiging scammer siya sa mata ng mga taong yun. Kasi nga lumalabas siyang namimera kay Liberty dahil sa kagagawan na rin ni Liberty. Hindi naman siya nanghihingi pero kusang nag-o-offer, naghuhulog ng pera si Liberty tapos ngayon ay ipapamalita niya doon sa friends and relatives niya kung saan nawawalan nga siya ng pride bilang lalaki kasi nga lumalabas na parang pinipirahan niya si Liberty guys. So may hinanakit siya guys na hindi niya maisumbat basta-basta kay Liberty. For me guys, I think that's the reason why na hindi makapag I love you to si Jonathan kay Liberty kasi nga marami siyang hinanakit rito. Hindi po ako agree doon sa sinabi ni Sir Rafi na pinipirahan lang ni Jonathan si Liberty na ang purpose talaga ni Jonathan ay panluloko. I don't think so. Kasi first of all, ang nag-o-offer naman ay si Liberty. In fact, nung nandun sa isang lugar si Jonathan, tapos nung naging sila ni Liberty, ay pinapauwi siya ni Liberty sa Leyte. Kung saan ang sabi ni Jonathan ay hindi siya pwedeng umuwi doon kasi nga may utang siya rito.
Kumbaga, ayaw niyang umuwi doon kasi nga hindi siya pwedeng umuwi hanggat may utang siya rito. Hindi ako agree doon kay Sir Rafi na sinabi yon ni Jonathan para bayaran ni Liberty yung utang niya. I don't think so. Kasi nga, pinapauwi siya ni Liberty sa Leyte kung saan hindi nga siya pwedeng umuwi kasi may utang siya rito. Kung yun yung reason niya para hindi siya lalabas na scammer, ano pa bang ibang reason na sasabihin niya kung yun nga yung reason kung bakit hindi siya makauwi ng Leyte, di ba? Pero itong si Liberty ay nag-offer na babayaran yung loan, yung utang ni Jonathan doon para makauwi ng Leyte at saka bibigyan siya doon ng pamboat para may panghanap buhay siya doon. I don't think so na intention talaga ni Jonathan, first of all, na makipagrelasyon kay Liberty para lukuhin siya, para pirahan siya. I don't think so. Hindi po ako agree doon. Kasi sa last po ng video ay inamin naman ni Jonathan na minahal niya si Liberty. Which is naniniwala po ako guys kasi hindi naman sila tatagal at hindi po basta magtitiwala si Liberty na magbigay ng pera ng ganoon basta-basta na hindi niya ma-feel na minahal nga siya ni Jonathan. Of course, minahal siya ni Jonathan. Yun nga lang, nung nagsimula na halungkat ng past ni Jonathan si Liberty, doon na nagkanda leche-leche yung relationship nila. Idagdag pa na habang nagpapadala si Liberty sa kanya, ay ipinamamalita niya sa friends and relatives ni Jonathan na ganito nga, nagpapadala siya kay Jonathan, sinusuportahan niya si Jonathan. So, isa rin yun sa dahilan guys na pandagdag, bawas points kay Liberty kay Jonathan. Kasi nga, iniinsulto niya yung pagkalalaki ni Jonathan. Nawawalan siya doon ng respeto kay Jonathan. Lagi po nating tatandaan guys na kailanman ay hindi po nabibili ang pagmamahal. Kung gusto mong mahalin ka ng tao, ng kapartner mo, ay gawin mo yung sarili mong kamahal-mahal naman. At paano ka mamahalin ng taong ni hindi mo nga siya nire-respeto, di ba? Pinakauna mong gagawin guys para mahalin ka ng tao, respetuhin mo siya. Lalo na kung babae ka at ang minamahal mo na gusto mong mahalin ka pabalik ay lalaki. Kung gusto mong mahalin ka pabalik ng lalaki, gawin mo yung sarili mong kamahal-mahal. Ipakita mong nire-respeto mo siya para mahalin ka ng lalaki. Ganun lang po kasimple yun. Now, doon naman tayo sa kung bakit pinagbabawal o kung bakit ayaw ni Jonathan na i-profile yung picture ni Jonathan doon sa Facebook ni Liberty. Actually, about this matter guys ay hindi sa kinakampihan ko si Jonathan, but Jonathan is right. Ang LDR po guys ay hindi mo pwedeng i-fix na kayo na talaga ang magkakatuluyan kasi magka-LDR kayo. Dapat ang pagdadala po ng LDR ay hindi yung papanig ka sa kaliwa, papanig ka sa kanan, hindi po. Dapat manatili ka sa gitna. Huwag kang pupunta sa magkabilaang konklusyon na kayo na talaga ang magkakatuluyan. Manatili kang nasa gitna. In fact, yung paglalagay ng picture as profile photo na mukha ng boyfriend mo doon sa Facebook mo. When I was in a long distance relationship for 2 years with my husband, I've never ever done that. Kasi nga guys, yung pagdadala ng LDR, porque LDR kayo, ay hindi naman talaga sigurado na kayo ang magkakatuluyan kahit gaano pa ka-healthy yung relationship nyo. Totoo po yung sinasabi ni Jonathan na magiging finalize lang ang lahat kung uuwi si Liberty at magsasama na silang dalawa. So while they are still on long distance relationship, tama po si Jonathan na magtira naman ng konti, na i-private naman ng konti yung relationship nila. Kasi nga, nasa LDR pa lang naman sila. Kaya kung ikaw yung babae na masyadong excited, masyadong proud na may boyfriend ka, na may ka-LDR ka, brace yourself. Hindi mo naman talaga kailangan, hindi naman po talaga kailangan na ipangangalandakan mo sa buong mundo na may boyfriend ka o kaya may ka-LDR ka. Kasi hindi mo maiwasan guys na may tao talagang private, na yung tipong ayaw niyang ipangalandakan sa buong mundo yung private life niya. Maaaring may Facebook rin siya at nagpo-post siya ng mga mangilan-ngilang photos o kaya mangilan-ngilang pangyayari ng buhay niya, pero ayaw niya itong i-open sa publiko na gaya ng libro na lahat-lahat na lang. Hindi mo talaga maiwasan na may taong ganun.
na kahit papano ay gusto niyang yung relationship niya ay i-keep ito in private. At kung ganoon yung kapartner nyo, yung boyfriend nyo na hindi niya gustong sa publiko yung picture niya bilang profile photo mo, then respect it. As long as makikita mo naman na healthy yung relationship nyo, healthy yung LDR nyo, wala kang dapat ipag-alala. Kung healthy naman yung relationship nyo at ayaw niyang ibalandra mo yung picture niya as your profile photo sa Facebook mo, ay wala po ikaw dapat ikabahala. Kasi hindi naman po yung ibang tao ang importante sa relationship nyo, kung hindi kayong dalawa. Lagi po natin tatandaan guys na hindi po basihan ng pagmamahal ng isang tao ang Facebook. Kasi nga, hindi mo mapipilit sa isang tao guys na gusto niyang i-keep on private yung relationship niya, yung intimate relationship niya sa kung sino man. Basta ang importante, kung healthy naman yung relationship niyo, so be it. Makontento ka kung ayaw niyang ibalandra sa publiko yung relationship niyo. At gaya nga ng sabi ni Jonathan guys na sa kanila, sa friends and relatives niya, ay alam naman nila na may girlfriend siya sa Malaysia, which is si Liberty nga. At for sure, malalaman yun ng relatives and friends niya kasi nga pinagtitext ni Liberty na sinusuportahan niya si Jonathan, di ba? So, makontento ka na sa ganun. Kasi yung mga tao na friends mo, familiar friends, o kaya friends of friends mo sa Facebook, wala yan silang pakialam sa intimate relationship mo. Ang most important nga guys ay healthy yung relationship mo sa kapartner mo. So, that's all for today guys. I hope may nakuha na naman kayong gabay from your Ate Jing. Kasi in lesson of life guys, sometimes you don't need to be there. Sometimes, you just only need to hear or to watch from somebody else's life. Na yung tipong hindi talaga kailangang mangyari yan sa'yo guys. Sometimes, tingnan mo lang sa mga nangyayari sa buhay ng iba. O kaya, makinig ka lang sa mga nangyayari sa buhay ng iba. Kung iintindihin mo ng mabuti yung mga pangyayari sa buhay nila, ay sapat na po yun para makakuha ka ng lesson in life. Especially, kung nahihirapan ka nga sa pagdadala ng relasyon. So, once again, for more LDR tips, huwag niyong kalimutan guys na i-check yung playlist natin. Lahat po ng LDR tips ko ay nandoon. At sinisikap ko rin guys na kahit yung mga nasa short distance relationship ay makakapulot man din ng gabay sa ating mga pinag-uusapan sa video. At para naman sa inyong opinion or suggestion, huwag niyong kalimutan guys na magbili ng comment sa ating comment section below. And for those who doesn't want to be exposed to our comment section, you can always follow me on my Instagram o kaya sa aking Facebook page na ang link ay ilalagay ko sa description box para diretso na kayo doon sa Facebook page ko. And of course, bago natin to tapusin, let me do a shout out first to Juliet Martinez watching from Hong Kong, Joy Corvera watching from Surigao del Sur, Azucena Guillermo watching from Kuwait, Bing Matimbol watching from Quezon City, Philippines, Lorna Bagor watching from Hong Kong. Shout out rin guys kay Sharian Asperga at saka kay Joras TV, Maribel Vergara watching from Egypt, Jovian Lagahit watching from Saudi Arabia, Oscar Leti Kwayang watching from Riyadh, Eva Libres watching from Limasawa Island, Southern Leyte, Philippines, Nancy Villarejo watching from Saudi as well. Shout out rin guys kay Marijo Nakjonalistaga sa Bulacan at sa mga apo niya sa Parañaque City, galing naman kay Marcelina Rosales. Shout out rin guys kay Crystalline Ramos watching from Qatar, Marilyn Reyes watching from Singapore, proud to be Dabawenyo, Mary Pino, Ryan Malubay, Rain Mix Vlog watching from KSA, and to our last one guys kay Presa Silionor watching from Damam. That's all. Thank you for watching. Thank you for being with me. See you in my next video. Bye bye!